So mga kapatid, welcome sa ating Morning Revival Preview. At ang schedule natin ngayon ay Week 5, Friday. Babasahin ko na yung mga Bible verses natin. Romans 9:18. So then he has mercy on whom he wills, and he hardens whom he wills. Anong sinasabi rito? Siya ay nahahabag kung sino ang gusto niyang kahabagan. At pinatitigas niya, ito yung puso ng tao. Pinatitigas niya yung puso ng tao. Kung sino ang gusto niyang patigasin. Nang ibig sabihin, yung will nasa kanya. At dahil siya ay soberano, kaya niyang gawin kung anong gusto niya. Palambutin niya yung puso ng tao, kaya niya. Patigasin niya yung puso ng tao, kaya niya. Kaya nga, pati puso ng tao, kontrolado niya. So sa 23 sabi niya, in order that he might make known the riches of his glory upon vessels of mercy, which he had before prepared unto glory. So dito naman sinasabi na upang kanyang maipakita ang kayamanan ng kanyang mga kaluwalhatian sa mga sisidlan ng kaawaan na inihanda niya tungo sa kaluwalhatian. So tayo mga believers, hinanda tayo ng Panginoon. Para saan? Para sa kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian ay sumasagisag sa Diyos na naihayag. O ang ibig sabihin ng kaluwalhatian, ang Diyos na naihayag. Magbabasa na ako. Regarding his recovery, God has mercy on whomever he will have mercy. We are not in the Lord's recovery because we are more intelligent than others or because we seek the Lord more than others do. So dito binabanggit na tayo ay nasa pagbabawi. Kaya madalas sinasabi natin, tayo ay nasa pagbabawi ng Panginoon. At alam natin na dito sa loob ng pagbabawi ng Panginoon, marami mga kayamanan, malalalim na katotohanan, mga pahayag na nahayag, at maraming liwanag, at maraming bagay na naintindihan natin. Na nung kuihambing natin, nung wala pa tayo sa recovery, halos mangmang tayo sa mga katotohanan. Wala tayong alam, wala tayong naiintindihan. Pero ngayon, nasa recovery tayo, ang daming mga bagay na naging malinaw sa atin. So, yan ang malaking pagpapala na meron tayo dito sa loob ng pagbabawi ng Panginoon. Pero, sinasabi rito, hindi naman dahil sa mas magaling tayo kaysa sa iba. O huwag mong isipin na kaya nakikita natin itong mga bagay na ito dahil mas matalino tayo dahil sa iba. Hindi. Lahat ng ito ay dahil sa kaawaan ng Diyos. Yun. So yun lang. So naawa ang Diyos sa atin. Dinala tayo sa loob ng pagbabawi. Tinustusan tayo. Pinakita sa atin ang maraming mga kayamanan. Naging malinaw tayo sa mga katotohanan. Ang saya-saya ng buhay natin. No? Pero huwag mo isipin na galing ko pala. Walang ganon. Lahat ito ay awa ng Panginoon. Our being here is altogether due to the mercy of God. Yan. Ang pagiging nandito natin ay dahil sa awa ng Diyos. If you consider how the Lord brought you into the church life in the Lord's recovery, you will worship Him for His mercy. Amen. So tayo ay dinala niya sa eklesiya sa loob ng kanyang pagbabawi. So, at kung naintindihan natin paano tayo nadala rito, sasambahin natin siya sa kanyang awa. So awa ng Panginoon ito. Andito tayo sa church life, nakaka-meeting tayo, nakaka-serve tayo sa Panginoon,
no? Nakaka-function tayo, no? At nag-i-enjoy tayo sa church life, no? At tuwing nasa meeting tayo, pag nag-share tayo, umuwi na tayo, ramdam na ramdam natin, masaya tayo. So lahat ng ito, no, ay ayon sa awa ng Panginoon. Hindi natin naisip na isang araw magkakaroon tayo ng ganitong buhay, isang pamumuhay sa loob ng eklesiya. Kaya dahil hindi mo naisip, hindi mo naman plinano, at hindi natin sukat akalain, lahat ng ito ay sa awa ng Panginoon. Walang tsamba rito. So maniwala kayo mga kapatid na sa loob ng eklesiya, no, lahat ng mga pagpapala sa atin ay hindi natin natsambahan. Hindi yan mga bagay na aksidente lang na nangyari. Walang ganyan. Lahat ito ay plinano ng Diyos, no? At dahil sa kanyang awa, dumating sa atin ang biyaya, ang paggabay ng Panginoon. Lahat ito ay mula sa kanya. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Yun ang pinapakita. Hindi tayo pwedeng magsabi ng dahil sa akin, dahil maagap ako, dahil masikap ako. Wala lahat yan. Lahat ay awa ng Panginoon. Amen. Amen. I believe that we in the Lord's recovery are among the remnant according to the selection of grace. Regarding the gospel, the ministry of life, and the church life in the Lord's recovery, God has had mercy upon us. How we must praise Him for His sovereign mercy. So, ulit ginamit yung salitang sovereign mercy. Kinumbine siya. Soberanong awa. Kasi, yung awa ang pinakatalaga, nag-trigger. Dahil sa awa sa atin ng Panginoon, kailangan niyang gumawa ng mga pagpapala para sa atin. At yung mga pagpapala naman niya, na isagawa sa pagiging soberano niya. Walang imposible sa kanya. Awa siya sa atin, no? At gumawa siya ng mga bagay sa buhay natin. Yan ay ayon sa kanyang soberanong awa. Kaya kinumbine yung dalawang bagay na yon. We should have no trust in ourselves, and we should not think we are here because of anything that we are or that we have done. What a mercy that we are saved and that we are willing to take the Lord's way. Amen. So lahat ito, biyaya ng Panginoon. Naligtas tayo, isipin mo. Sa dinami-dami ng tao, libo-libo, naligtas tayo. Kuminsan may mga nangyayari nga sa isang lugar, 3 lang ang naligtas. Ang daming tao dyan. Ano yan? Yan ay awa ng Panginoon. No? At tayo mga pinili ng Panginoon. No? At pagkapili sa atin, nagkaroon tayo ng kusang paghahabol sa Panginoon. Lahat ito ay awa ng Panginoon. Yeah. So furthermore, it is a mercy that we are willing to be separated from today's evil age. The world is both attractive and attracting. Nevertheless, I can testify that I simply have no appetite for the things of the world. I am covered with a kind of divine insulation, an insulation that keeps me from the world system. This is another aspect of God's mercy. Ang sinasabi naman niya rito. Bakit hindi tayo na-attract sa sanlibutan? Naku, tinignan mo ang sanlibutan. Napakalakas ng attraction yan. No? At patuloy na inaakit ang mga tao sa mundo. Para siyang yung hook. Pag na-hook yung tao, hindi na makaalis.
Ganyan ang sanlibutan. Ang mundo, punong-puno ng mga bagay-bagay na kung saan ang mga tao ay nagiging addicted. Sugal, ano, mga bisyo, addiction yan. No? At yung mga tao hindi makalabas mula dyan. Yung drugs, di ba? Gumagastos na. At wala naman napapala. So, iba't iba ang klase ng attraction. Yung fashion ng mundo, fashion. Ibig sabihin ng fashion, yung mga style sa mundo, gadgets. Lahat ito ay attraction ng mundo. Mga palabas, mga aliwan. Ang dami. Pero bakit? Sa kabila ng malalakas na attraction na yan, karamihan sa atin hindi naman naaakit at hindi naman natatangay. Bakit? Sabi nung nagsalita dito, meron daw siyang insulation. Insulation yung covering laban sa mga atraksyon ng sanlibutan. At hindi siya na-attract. Walang dating sa kanya yung sanlibutan. So mabuti yan, magaling yan. Pero hindi rin nagmamalaki. Ito ay dahil sa awa ng Panginoon. Di ba, pag tinignan mo, nung bago mo nasumpungan ng Panginoon, imposibleng wala kang kinababaliwan sa mundong ito. Pero pagkatapos ng ilang panahon, gumawa ang Panginoon, nawala na yung kagandahan ng sanlibutan. Parang wala na. No? At alam nyo kasi yung sanlibutan, ano yan panahon yan uso-uso. Yung uso ngayon, yan ang pinakamaganda sa panahon ngayon. Kaya yung sinasabi, uso yan yan ang style ngayon. Yan yung nakakaakit. Pero pagkaraan ng ilang panahon, wala na yan. Wala na rin lasa. Pero may bagong dadating. Sabi niya, uy, may bago ngayon. Yan naman ang susunod na mag-a-attract sa tao. Walang katapusan. Pero, nakakapagtaka. Gumawa ang Panginoon sa buhay natin. Ginamit niya yung sarili niya, inakit tayo, nawalan tayo ng panlasa sa mga bagay ng sanlibutan. Sasabihin mo sa sarili, mabuti na lang, nagbasa ako. Mabuti na lang, nakinig ako. Tama naman yan. Pero, lahat ng ito ay awa ng Panginoon. So, palaging gano'n, awa lahat ng Panginoon. Amen. If we would serve the Lord, we must know the Spirit, the life in the Spirit, and the righteousness of God. Furthermore, we must know God's mercy in the selection of grace. I look to the Lord that He will deeply impress us with the matter of His mercy in selecting us. Amen. So dito, kinumbine naman yung selection plus mercy. Selection plus mercy. Ang dati, ang alam lang natin, tayo ay mga pinili. Mga pinili tayo ng Panginoon. Tama yan. Tayo ay pinili ng Diyos bago pa natatag ang sanlibutan. Bago pa tayo na ipanganak. Matagal na yan. Na plano na ng Diyos yan. Hindi pa tayo pinapanganak. Pinili na niya tayo. Pero, yung pagpili ng Diyos, hindi siya bagay na sino yung mga, kasi tayo, di ba? Pag tayo ay namimili, namimili tayo. Maski anong bagay na pinipili natin, lagi natin kinoconsider kung alin yung pinakamainam, pinakamabuti, pinakamaganda, pinakamahusay. So, ganyan tayo pumili. Pero, sa bahagi ng Diyos, wala Sino man pipiliin mo na maganda, mahusay, magaling? Wala naman Alam nyo kasi, tayo ay totally fallen. Anong maganda dyan? Anong mahusay dyan? Fallen nga
At tayo, dahil sa pagkatisod, ay mga nakatulan na. At dahil sa tayo natisod ng hatulan, wala na tayong halaga. Pero salamat sa Panginoon. Diyan sa sitwasyon na yan, nadala yung awa ng Panginoon sa atin. At yung awa niya, ang naging sanhi para tayo ay kanyang piliin. Kaya kakaiba ito. Hindi siya pagpili dahil sa magaganda yung mga pipiliin. Ibig sabihin, yung pagpili niya ay awa. Awa yan. Pinili ka ba ng Panginoon? Opo, brother. Kasi naawa ang Panginoon sa iyo. Kaya pinili ka niya. Hindi ka pinili dahil ikaw ang pinakamahusay sa iba. Kundi dahil sa awa ng Panginoon. Amen. Do not put your trust in what you are able to do or in what you plan to do. Rather, bow down before the Lord and worship Him for His mercy. The more you worship the Lord for His mercy, the more you will be uplifted. Instead of striving to bear responsibility, you will find that in His mercy, the Lord is bearing you. We all need to know the Lord in this way. What a mercy that He has selected us, predestinated us, called us, and placed us in His recovery. Kompleto to. Dahil sa kanyang awa, tayo ay kanyang pinili, itinalaga at tinawag sa loob ng kanyang pagbabawi. Saan kanya tinawag? Hindi sa religion. Hindi sa religion, kundi sa kanyang pagbabawi. Blessed. Ang recovery ay blessed. Tayo ay kanyang tinawag. Kaya bilang mga Kristiyano, marami naman tayo mga tinatawag na mga responsibilidad. So marami yan. Kung tutusin, yung mga nag-lead sa Ecclesia, ang tawag ay RO. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng RO? Responsible Brothers. So yan ang RO. Pero sinasabi sa atin dito, huwag tayo magtiwala sa ating sarili. Sapagkat lahat ng mga ginagawa natin, mga plano natin, okay, ay wala namang kabuluhan. Lahat ng ito ay walang kabuluhan. Kaya ang kailangan lang natin, sambahin ang Diyos dahil sa kanyang awa. At kapag ginagawa natin ito, ini-enjoy natin ang Panginoon dahil sa kanyang awa. Tayo ay naitataas, uplifted, na itataas mula sa mababang kondisyon. At huwag din tayong magpumilit na pasanin ang mga responsibilidad. Kailangan alam natin, magtamasa lang sa Panginoon. At kung tayo nagtatamasa sa Panginoon, tayo ang kanyang pinapasan, hindi tayo ang pumapasan. Kasi kung ikaw ay nailagay sa isang sitwasyon na pinapasan mo ang mga kabigatan sa loob ng Ecclesia, magiging mahirap para sa atin. Subalit ang may kakayahang pumasan, hindi naman tayo, kundi ang Panginoon. Kaya tamasahin natin ang Panginoon, sambahin natin siya, magtiwala tayo sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Amen. So, for our future, we trust not in ourselves, but in Him, and in His marvelous mercy. Everything regarding us had been initiated by the Lord. All is of Him, nothing is of us. I can testify that the more we worship God for His mercy, the more we are deeply in His heart, and the more we are one with Him. Amen. Amen. So, talaga naman totoo eh. Pag itong topic na ito, pag binasa mo,
So malalaman mo at marirealize mo na tayo ay wala naman talaga. Walang magagawa, walang anumang galing sa atin, wala naman tayong naidagdag. Wala talaga. Kundi lahat, 100% ay nanggaling sa Panginoon. Lahat ng meron tayo, kung ikaw man ay lumago sa buhay, kung ikaw man ay na-transforma, kung ikaw man ay natutong maglingkod sa Panginoon, nagkaroon ng progress yung ating spiritual life, lahat ng ito ay hindi galing sa atin. Lahat ito ay sa pamamagitan ng awa ng Panginoon. Kaya wala tayo dapat believe sa sarili natin. Kundi palagi lang tuloy-tuloy yung buhay natin. Sinasamba natin ang Diyos. Pinupuri natin siya. Pinasasalamatan natin siya dahil sa kanyang soberanong awa. At walang katapusan ng kanyang awa. Minsan maganda yung spiritual condition mo. Minsan lugmok, bagsak na bagsak. Diba? Pero nakakataka. Saglit lang yan. Umaahon uli sa tayo. Mula sa pagkabagsak, mula sa panghihina, mula sa mga disappointment, discouragement, at mga pag-iisip na give up, tayo ay naibabalik, napapalakas, na itataas ulit. So, hindi tayo tuloy-tuloy na bumabagsak. May pagbagsak, panghihina, pero hindi tuloy-tuloy at hindi na nanatiling ganun. Alam niyo kung bakit? Kasi may awa ang Panginoon eh. Kung wala siyang awa, tuloy-tuloy tayong bubulusok pababa. Hindi na tayo makakaahon. Kaya pag nilingon mo yung buhay mo, di ba? May mga pagkakataon sasabihin mo, mabuti nakaahon pa ako. Yung nakaraan, pinag-uusapan natin yung mga na-offend. Sasabihin nyo na-offend, mabuti na lang. Hindi ako tuloy-tuloy na nawala. Na-offend, sasabihin niya, pero hindi naman ako tuloy-tuloy na nawala. Nakabalik pa rin. Nanatili pa rin. Tama yan. Pero yan ay sa awa ng Panginoon. Amen. Amen. Do not strive to bear responsibility. Instead, worship God for His election. If you do this, He will bear you in the bearing of responsibility. The more we try in ourselves to be responsible, the more we will suffer inwardly. Our inward taste will be that to bitterness. Amen. So, yun, binabanggit sa atin uli yung mga responsibilidad. Huwag tayong huwag natin pabigatin yung buhay natin bilang mga Kristiyano. Kundi palagi natin sinasamba ang Panginoon, pinapasalamatan siya sa lahat ng mga mabubuting bagay na ginagawa niya sa buhay natin. At hindi rin naman tayo dapat nag-worry. Sapagkat lahat ng bagay ay plinano na niya. Lahat ng bagay ay hinanda na niya. Kaya dapat wala tayong mga anxiety. Amen. But if we worship the Lord for His mercy and experience Him, bearing us in bearing the responsibility, our inward taste will be as sweet as honey. One reason I am happy day by day is that I have learned to trust in the Lord's mercy and to worship Him for it. Amen. So yung mercy, pinagkakatiwalaan din yun. So tingnan ninyo, unang-una, ang Diyos natin ay Diyos ng kaawaan. May hymn nga sabi, new mercy every morning, day by day. New mercy. So kailangan, meron tayong faith na yung mercy ng Panginoon hindi bibitaw. Kasi nakakatakot Marami tayong mga panghihina. Marami tayong mga kakulangan. Tapos iisipin mo, paano na kung hindi na naawa si Lord sa akin? Ano mangyayari? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Yung awa niya, hindi matatapos yan. Ang Panginoon natin
ang kanyang awa hindi nasasagad. So, yun ang pwede ko sabihin. Tayo, nasasagad tayo, bumabagsak tayo, humihina tayo. At nagiging failure yung buhay natin. Pero, ang maganda, bawat araw nakakasumpong tayo ng awa ng Panginoon. At yung awa niya, pinagkakatiwalaan natin, no? At lagi nating inaasahan. At lagi nating iniisip na naaawa sa akin ng Panginoon. Tama yan. Kailangan lagi tayong nagtitiwala sa kaawaan ng Panginoon. At yung awa niya magdadala sa atin ng paggawa. Kaya yan yung soberanong awa ng Panginoon. Years ago, I used to ask the Lord to do many things for me. But now I pray by thanking Him for His mercy. He said that He will have mercy on whomever He will have mercy, and compassion on whomever He will have compassion. If we enjoy the Lord's mercy and worship Him for His election, we will be in the heavenlies. Kanina sinabi, trust the Lord's mercy. Dito naman sinabi, enjoy the Lord's mercy. So, ibig sabihin, isa sa mga item na meron ng Panginoon ay ang kanyang kaawaan. At ang kanyang kaawaan ay nagiging experience natin. Kasi kung sinasabi natin, nararanasan natin ng Panginoon, ito ay nangyayari sa pagdaranas ng mga iba't ibang aspekto o item ng kanyang mga kagalingan. At ang kaawaan niya ay isa sa mga kagalingan ng Panginoon na pwede nating tamasahin. So, tinatamasa natin ang Panginoon at ang kanyang kaawaan. Ano ibig sabihin yan? Ibig sabihin, yung kanyang kaawaan, napapasaya tayo. So, yun. Sa ayaw mo mat sa gusto, kailangan aminin natin na tayo ay nakakaawa, na sa isang nakakaawang sitwasyon. At kung dumating yung kaawaan ng Panginoon, anong mangyayari? Naiaahon ka mula sa mababang sitwasyon, napapanariwa ka niya, napapalakas tayo, nabibigyan tayo ng encouragement, karunungan, inaalis niya yung mga bagabag sa buhay natin. At naiintindihan natin na itong lahat ng ito ay dahil sa awa ng Panginoon. Kaya yung awa niya, naging enjoyment natin. Ibig sabihin, napasaya tayo ng Diyos ng awa. Yun ang ibig sabihin. Naging enjoyment natin siya. Amen. Amen. Walang iniwan niya sa di ba? Yung mga taong walang-wala. Pag walang-wala ang isang tao, pobreng-pobre, nakakaawa. Nakakaawa siya. Pero biglang may tumulong sa kanya. Binigyan siya. At yung pagbibigay sa kanya, damang-dama niya ang awa ng taong sumaklolo sa kanya. At yung awa na yun, hindi lang sinabi sa kanya, nakakaawa ka. Hindi ganun ang Diyos natin. Kapag tayo ay bagsak, mahina, hindi siya lalapit sa'yo, sasabihin, nakakaawa ka. Wala, ibig sabihin, lalo tayo malulungkot. Pero, kailan ba natin nalalaman na ang Diyos ay naawa sa atin? Ito ay yung panahon na inahon ka niya. Sa gitna ng kalungkutan, pinasaya ka ng Panginoon. Kung maaaring may ginawa ang Panginoon sa buhay mo, naisip natin, nangyari ito dahil sa awa ng Panginoon. Ang ganda, ang sarap. Sumaya ka. So yun yung tamasahin natin yung kanyang awa. Amen. Amen. Our going on with the Lord is a matter not of our willing or running, but of God's mercy. Our willing is of no avail, and our running is in vain. God's mercy, however, works in a wonderful way. We are changeable, constantly fluctuating,
It seems that as far as we are concerned, our spiritual condition is like a weather that is unstable. Hence, we need to see that the selection of grace does not depend on us, but depends on God's selection of us before the world began. Amen. So, yung sinasabi ritong selection of grace, ito ay aksyon na nanggaling sa Diyos, no, na ang ibig sabihin, tayo ay kanyang pinagpala ng kanyang biyaya. At ito ay nangyari bago pa naitatag ang sanlibutan. No? So, ibig sabihin, kasama na yan sa plano ng Diyos. Kaya yan ay sure na gagawin niya at sure na magkakaroon ng epekto sa buhay natin. Kasi nagawa na niya eh. Plinano na niya, tinalaga na niya, gagawin talaga niya yan. Walang makakapigil sa Diyos. Sino makakapigil sa Diyos kung anong gusto niyang gawin? Diba? Siya ay soberanong isa. Pero ayon sa karanasan natin, may mga panahon na nagpa-fluctuate yung ating kondisyon. At minsan nagbabago-bago, parang weather nga, weather. Ang ibig sabihin ng weather, nagbabago. Tingnan niyo yung panahon, umuulan, maaraw. Minsan ganda ng panahon, tirik na tirik yung araw, biglang uulan. Hindi siya dependable. No? Sa labas ka ng bahay, sasabihin mo, dala ako ng payong. Minsan napagod ka lang, hindi mo naman nagamit yung payong. Minsan ganda ng panahon, hindi ka nagdala ng payong. Ayan, nabasa ka tuloy. No? Kaya ibig sabihin, hindi mo maaasahan yung panahon. Ganyan din yung ating kondisyon. Minsan sa umaga, diba? Ganda ng experience mo. Maya-maya lang, biglang nawala na siya. Uminit na yung ulo mo. So, kaya fluctuating siya. No, kaya sinasabi rito na yung ating kondisyon, okay, ay depende sa selection of grace. Hindi na magbabago yun. No? At anuman tinalaga ng Panginoon, siguradong lahat ito gagawin niya at isasagawa niya. Isang araw, marami sa atin naging overcomer. Ano malay natin, naging overcomer tayo. Dumating ang Panginoon. Dineklara niya, pasok sa enjoyment ng Panginoon. Nagulat ka pa. Diba? Pero bandang huli, maisip mo, ito ay awa ng Panginoon. Hindi ako karapat-dapat. Hindi ko akalain na maging mandaraig ako. Totoo yan. Hindi mo akalain. Sa ngayon, sino ba ang mandaraig sa atin ngayon? Meron ba? Mahirap sabihin yan. Pero isang araw, kapag tayo ay nai-declare na isang overcomer, dyan mo maiisip, ito ay sa awa ng Panginoon. Umabot sa akin pala ang awa ng Panginoon. Kaya, lahat ng ito, paulit-ulit ay dahil sa awa at habag ng Panginoon. What we are experiencing today is related to God's selection in eternity past. If we see this, we will turn our eyes away from ourselves and from our circumstances and gaze steadfastly upon Him. Amen. So ngayon, naintindihan natin, kasi nung una, ang inisip lang natin, pag God's selection, God's predestination, ay salvation lang. Diba? Kaya ako na-save dahil ako ay pinili ng Panginoon sa nagdaang panahon. So, napaka-limited ng ating consideration. Na-save lang. Pero, hindi mo ba naisip na hindi lang salvation ang inihanda ng Panginoon sa atin? Yung buong buhay natin. No, plinano niya, inihanda niya,
hanggang sa maging overcomer tayo. Hinanda din niya yan. Pinili niya tayo bilang maging mga mandaraig. Pinili niya tayo para makasama niya na maghari sa loob ng 1,000 taon. Hindi yan tsamba. Yan ay itinalaga na ng Panginoon. Kaya lahat ng mga itinalaga niya, matutupad. At tutuparin niya yan. Maski sabi mo, ayoko mangyari yan. Hindi, wala kang magagawa. Kaagawin niya talaga yan. Gagawin niya yan. At ang mabuti, siya ay Diyos ng awa at siya ay mabuting Diyos. Amen. So, salamat Panginoon sa mga salitang ito. Nagtitiwala kami sa iyong kaawaan at patuloy naming tinatamasa ang iyong kaawaan at patuloy na nabuksan ang aming mga mata. Panginoon, na hindi kami dapat maguluhan, mag-alala sapagkat lahat ay plinano mo na para sa amin. Panginoon, magtiwala lang kami sa iyo. Salamat, Panginoon. Amen.